Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng awit ni Solomon at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ang ikalawang kabanata ay mayroon pong dalawang awit. Mula verse 1 to 7 ay ang katuloy po ng unang kabanata. At 8 to 17 naman po ay ang ikalawang awit. Sa pagbabasa po natin nito, ano ang ating makukuha? Mas bata man o mas bata? Naalala po ba natin ang ating unang pag-ibig? Maaaring naalala po ninyo ang ilan ninyong karanasan pagdating sa pag-ibig. Ngunit sa isang banda ay makikita din po natin ang pag-ibig sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang pagbabasa ng awit ng Solomon ay nakakatulong upang mapabuo po ang ating pagtingin pagdating sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay napakaganda. Ang pag-ibig ay hindi po tungkol sa kahihiyan o kaya ay pagkakaroon ng hiya. Sa pagdating po sa ugnayan ng tao at ng Diyos ay iniiwasan po natin na magbunga lamang po ito mula sa tradisyon. Ang atin po bang pag-ibig sa Diyos ay maaari nga po bang maihalin tulad sa relasyon ng tao? Ang mga awit ni Solomon ay madalas pong inaawit sa mga piking, upang ipaalala sa mga tao ang uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos sa tao. Ngayon tayo po ay nasa ikalawang kabanata, bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang kabanatang ito ay tungkol po sa paghihintay ng dalawang magsing-irog. Ang babae ay naghihintay at ganoon din ang kanyang mangingibig. Mula verse 1 hanggang 3, makikita po natin dito ang mata ng pag-ibig. Ang pagtingin na mayroon ang magsing-irog sa kanila dalawa, sa isa't isa. Dito sinasabi ng babae, isa lamang akong rosas na sa Saron ay naligaw, sa libis nitong bundok isang ligaw na halaman. Ang rosas ay maganda at ganun din ang lili. Ngunit para po ba sa asawang babae, tingin po ba niya sa kanyang sarili ay napakaganda? Nabasa na po ba natin ang kwento ng Little Prince? Ang prinsipeng ito ay nakatira sa isang planeta at doon ay walang kung anuman.
Doon sa planetang iyon ay walang kahit anumang bagay hanggang sa mayroong naitanim na rosas. At iyon ay labis na tinitigan ng prinsipe dahil iyon ang pinakamaganda sa lugar na iyon. Ngunit nang nakarating siya sa mundo, sa sanlibutan, napansin niya na mayroong higit pa sa isang uri ng rosas sa mundo. Ganon siya nabighani sa kagandahan ng rosas. Kung kaya naman sa awit na ito ay pinapakita din dito na ang rosas ng Sharon ay ang isa sa pinakamaganda sa uri ng rosas. Ngunit kung isasantabi ito sa iba pang uri ng mga bulaklak, sinasabi ng babae dito na siya'y payak lamang. Dumadating din po ba tayo sa ganitong punto na ang tingin po natin sa sarili natin ay ordinaryong tao lamang? Tayo ay isa lamang sa libo-libong miyembro ng 611, isa lamang sa libo-libong mga cell leader sa 611, isa lamang sa mga Bible school student na nandito, isa lamang sa mga Kristiyanong nasa mundo, o kaya'y katulad tayo ng sinabi sa verse 2. Sabi dito, katulad may isang liryo sa gitna ng kasukalan na bumukod sa lahat, bukod tangi ang aking hirang. Tayo ay hindi lamang po isa sa madami. Sinasabi dito na tayo ay isang liryo sa gitna ng kasukalan. Totoo na tayo ay isang liryo lamang, ngunit sa perspektibo ng Diyos ng ating mangingibig, tayo po ay ang pinakamaganda. Isang liryo sa gitna ng kasukalan. Ibig sabihin, tayo ay namumukod tangi. Isang liryo na nabuhay sa kasukalan, ibig sabihin tayo ay bukod tangi. Pagkatapos ay sabi naman sa verse 3, sa gitna ng kagubatan katulad niya ay mansanas, sa lahat ng mga tao siya ay walang makatulad. Ako ay laging nananabik sa lilim niya ay manatili, ang tamis ng buka niya kung kanin ko'y anong sarap. Kung kaya naman ang unang bahagi ng kabanatang ito ay ang pagtingin ng may pag-ibig. Dito masasabi po natin na ganito po din tayo tignan ng Diyos, na tayo ay espesyal sa kanyang paningin. At tayo man din po pagdating sa ating pananampalataya, ang Diyos ay bukod tangi sa lahat at siya lamang ang nag-iisa sa ating buhay. Tulad ng sinabi ng babae dito, ang Diyos ay katulad ng isang mansanas na siyang tinitingala natin at siyang mabuti para sa atin. Tayo ay napapalibutan ng maraming uri ng mga puno,
Maraming uri ng punong kahoy sa atin pong paligid, ngunit ang Diyos ay katulad ng isang mansanas. Ang bunga ng punong ito ay napakatamis, tulad ng kung paanong ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay napakatamis. Dapat pong mabago ang ating perspektibo sa tulong po ng banal na espiritu at ng Song of Songs o awit ni Solomon. Dapat po nating makita na ang Diyos ay ang puno ng mansanas sa atin pong mga buhay. Huwag po nating isipin na tayo'y ordinaryo lamang. Paano po natin titignan ang ating sarili, ganon din po tayo tinitignan ng Diyos. Kung kaya naman dapat na magbago ang ating perspektibo sa ating mga sarili. Verse 4 to 7 ay ang paghihintay ng may pag-ibig. Sa verse 4, nang ako'y ay kanyang dalhin sa sagana niyang hapag, sa piling niya ay nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. Sa piling niya ay nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. Sa Ingles ay ginamit po ang banner of love. Sa Ingles ay ibig sabihin po nito ay siya ang natatanging nais niyang makita. Ibig sabihin, ang mata ng Diyos ay nakatingin lamang po sa atin. Tayo ay tinitignan ng Diyos ng may pag-ibig. Ang punto po dito ay hindi ang piking, ngunit kung paanong dinala ng magingibig ang kanyang asawa sa piking, at ang magingibig na ito ay hindi nakatingin sa piking, bagkus ay sa kanyang minamahal na asawa. Yun po ang uri ng pag-ibig na makikita natin dito. Verse 5, ako'y kanyang pinakain ng sariwang mga ubas at magiliw na binusog ng matamis na mansanas, dahil aking puso'y uhaw sa pagsinda mong wagas. Lovesick. Sa Ingles ay ginamit po ang salitang lovesick. Sabi naman po sa verse 6, ang kaliwa niyang bisig ang siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ito po ang inaasahan ng asawang babae sa kanyang mangingibig. Kung kaya naman sinabi dito na siya'y uhaw sa pagsinta niyang wagas. So verse 7, ipangako niyo sa akin mga dalaga sa Jerusalem sa ngalan ng mga usa at mga hayop na matutulin ang aming paglalambigan ay di niyo gagambalain. Ito ay pagpapakita muli ng pag-ibig. Mayroon po akong ipapakita na litrato.
Ang mga ginamit na salita ay ipinapakita po ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tinatawag po natin ang Diyos bilang ating Diyos o kaya ay Diyos Ama. At may mga pagkakataon ay tinatawag natin siyang Banal na Espiritu o kaya ay Panginoong Jesus. Ngunit sa 611, tinatawag din po natin siyang Diyos Ama. Ito ay mga magiliw na pagtawag sa Diyos. At ganoon din po ang makikita natin sa librong ito na gumamit sila ng mga magiliw na pagtawag sa kanilang mga iniibig. Ito ay nagpapakita kung gaano kagiliw ang babae sa kanyang minamahal. At sa parehong paraan ay ganitong uri din ng pagkagiliw ang mayroon ng mga Israelita sa Panginoon. Kahit na dito ipinakita na ang pag-ibig ay uhaw sa pagsinta niyang wagas, ngunit siya ay buong pasensya pa rin naghihintay. Mga kapatid, naging ganito din po ba tayo kadesperado pagdating sa presensya ng Diyos? At gano'n na naghihintay sa pagkilos ng Diyos. Nang una po akong dumating sa 611, unang mga taon nang ako'y naging Kristiyano, ako man din ay naging lovesick. Pagdating sa pagpupuri, ako ay puno ng pag-uhaw sa presensya ng Diyos na meron akong malapit na relasyon sa Kanya. Bawat linggo ay nagbababad ako sa presensya ng Diyos, ngunit pag alis sa simbahan ay mayroon din po akong mga realidad na kailangang harapin. Nais kong magkaroon ng milagro sa maraming bagay, makaranas ng milagro sa maraming bagay, maaring sa pag-aaral, sa pera, sa pinansyal na problema. Napaka-desperado ko na makita ang Diyos. Pagkatapos ay naging desperado din ako sa pagkakaroon ng asawa. Kaya labis din ako nananalangin. Kung kaya naman napaka-desperado ko din pagdating sa harap ng Diyos. Ako ay uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa aking patuloy na pagkilala sa Diyos, bakit po sinabi dito na tayo hindi dapat mapagod sa paghihintay? Dumating sa pagkakataon nga na nasagot nga ng Diyos ang nais ko na mag-aral sa isang magandang universidad at nagkaroon
din ako ng kasintahan. Pagkatapos ay nagsimula akong pag-isipan kung anong uri ng relasyon ang mayroon ako sa Diyos. Nang niligawan ko ang aking asawa ngayon, ay naghintay pa ako ng 3 taon dahil mayroon siyang pangako sa kanyang sarili na magkakaroon lamang siya ng kasintahan kapag siya ay natapos na sa pag-aaral sa universidad. At ako nga ay naghintay. At ganun din pagdating sa Diyos, hindi dahil tayo ay uhaw na uhaw, ay agad niyang ibibigay kung ano ang ating kailangan. Tinuturuan din po niya tayong maghintay. At ganun nga sa totoong buhay na may mga pagkakataon na sa ating paglalakbay ay mayroon po tayong nais ngunit hindi pa maibigay ng Diyos. Naroon ang mga balakid at ang pagkilos ng kaaway. Ngunit tayo ay tinuturuan ng Diyos na pagkatiwalaan siya. Dahil ang Diyos ay hindi po idolo, hindi po siya Diyos-Diyosan, na basta-basta na lamang nating makukuha kung ano man ang nais natin mula sa Kanya. At ako ay nagpapasalamat sa pagtuturo ng Diyos sa ganitong aspeto ng aking buhay dahil ibinigay niya kung ano ang pinakamainam para sa akin. Kaya mga kapatid, ito po ang paghihintay ng may pag-ibig. Sunod, verse 8 hanggang 13. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig, mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay tulad ng isang usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masikla. Sa tabi ng aming pader naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana upang ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang sinabi. Verse 10, sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. 11 to 13. Sa simpleng mga salita, dumating na ang magagandang mga araw. Tapos na ang taglamig at wala nang pagtangis at naroon na ang maraming mga ang pagbunga ng maraming mga puno. Pagkatapos sabi sa verse 13, ang mga puno ng igos, hinog na ang bunga at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. At dito ay higit pang naging nervyoso ang mangingibig na babae. Dahil alam niyang paparating na ang kanyang mangingibig na lalaki. Kanyang naririnig ang kanyang mangingibig at siya ay tinatawag na sumama sa kanya. Ngunit ang lahat ng ito ay mga panaginip pa lamang para sa mangingibig na babae. Dumating na ba ang mangingibig na lalaki? Hindi pa.
Ngunit ang lahat ng ito ay awit ng mangingibig na babae. Kanyang inaawit kung ano ang kanyang inaasahan. Inaasahan niya ang pagdating ng tagsibol. Dito po natin makikita ang kagandahan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Alam po natin ang ating mangingibig at yun ang Diyos ay darating. Maaring tayo po ay kumakaharap ng mga problema at maraming mga bagay na hindi po tayo sigurado. Ngunit katulad ng mangingibig na babae dito, naririnig po natin ang tinig ng Diyos, naririnig po natin ang pagkilos ng Diyos, at alam po natin kung ano. Alam po natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. At alam po natin na tayo rin ay kanyang tinatawag. Kaya mga kapatid, ito po ay isang proseso. Ang Diyos ay paniguradong darating. Ngunit sa prosesong ito ng paghihintay, katulad din po ba tayo ng mangingibig na babae na naroon ang pag-asa at pagkilala na ang Diyos ay darating. Ang Diyos ay kikilos. Pagdating sa mga mas batang henerasyon, mayroon po tayong problema pagdating sa pasensya. Hindi po tayo makapaghintay. Maghihintay sa kaibigan, hindi natin kaya. Maghintay sa kasintahan, hindi natin kaya. At dahil sa paghihintay ay magbabago ang ating emosyon. At dahil hindi natin kaya maghintay, kung kaya maghahanap na tayo ng iba. Ngunit pagdating sa Diyos, naway magkaroon tayo ng pasensya maging sa paghihintay, magkaroon ng pananampalataya maging sa paghihintay. Sa pananampalataya, dapat nating makita ang Diyos ay naroon. Sunod, verse 14 to 18. Sa verse 14, sabi po dito, ika'y parang kalapati nagkukubli sa batuhan, halika't ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Dito ay tinatawag na mangingibig na lalaki ang mangingibig na babae. Ito ay may halin tulad po natin sa panliligaw. Kung saan ang isa ay naghihintay at nagtatawag, ang isa naman ay maaaring nagtatago at naghihintay. Ngunit sa verse 15, sabi dito, asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Ang ating ubasan ay maaring magkaroon ng magagandang ubas. Ngunit wag po natin hayaan mga asong gubat na sirain ito. May mga pagkakataon na sa buhay natin ay lalabas ang mga problema, mga pagsubok. May mga bagay na makasisira sa atin pong relasyon. At dito nga ay nabanggit ang tungkol sa mga asong gubat. Dapat po nating panatilihin ang ating pag-ibig sa Diyos. Dapat na laging madama ang kanyang pag-ibig. At kahit sa gitna ng mga pagsubok ay sabihin po natin na atin pong sinasampalatayanan
at pinagkakatiwalaan ng Diyos. Dapat po tayong patuloy sa pagsunod sa Diyos, patuloy sa atin pong ugnayan sa Kanya, at maging bukas lalo na sa higit pang paghihintay. Sa verse 17, paano po tayo maghintay hanggang dilim ay maparam? Ganito ang ginagawa sa pag-ihip ng ahimiyang umaga ang siyang badya. Magbalik ka aking sinta, magmadali ka aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan. Mga kapatid, ito po ang dapat na uri ng paghihintay na mayroon tayo. May mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pasensya. At pagkatapos kung tayo ay nakakaharap ng mga problema, nadarama natin na tayo ay malayo sa Diyos. Tayo ay nakakaranas ng stress. O kaya ay naroon ng pakiramdam na hindi na tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos o kaya sa pagdidisipulo. O kaya may labis na pagnanais sa isang bagay. Ngunit dapat po nating balikan ang ating pag-ibig at higit na pagtitiwala sa Diyos. Ang atin pong mangingibig ay darating ng may pananabik. Ang atin pong mangingibig ay hindi nawala. Siya ay laging narito at yun po ay ang Diyos. Hindi man po natin makapiling pa ang Diyos, ngunit alam natin na siya ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At tayo ay patuloy na magkaroon ng higit na pag-ibig sa Kanya. Patuloy po tayong magtiwala, patuloy tayong umasa. At sa bawat hakbang na mayroon tayo, naroon ang higit na pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Ilang beses na po nating ginamit ang Song of Songs at inawit ang Song of Songs sa atin pong mga gawain. Ito ay dahil mas lalo pang tumatamis ang atin pong pag-ibig sa Diyos. Sabihin natin sa Diyos na kaya natin maghintay. Pagdating po sa mga issue sa ating buhay, alam po natin na maghintay dahil ramdam po natin ang Kanyang pag-ibig. Ngayon, tayo po ay tumugon sa Diyos, tumugon sa Kanyang pag-ibig.
Panginoon, minamahal kita. Maaring matagal na po nating hindi ito sinasabi sa Diyos o kaya inaawit sa Kanya. Dahil ang ating pag-ibig ay naging malamig na. Maaring para sa atin ay hindi na natin kayang umibig pa, hindi na natin kayang tumanggap din ng pag-ibig. Ngayon, ibukas po natin ang ating mga bibig. Huwag mo nang isipin ang iyong mga katabi. Sabihin mo lamang sa Diyos kung gaano mo siya kamahal. Panginoong Jesus, iniibig kita. Ang Diyos ay nakatayo po sa ating harapan, nakatayo sa iyong harapan. Sabihin mo lamang sa Kanya kung gaano mo siya iniibig. Panginoong Jesus, minamahal kita. Panginoon, nais kong tumugon sa iyong pag-ibig. Ayaw ko, O Diyos, na ang aking pag-ibig ay maging malamig at mawala. Panginoon, may mga pagkakataon na binabaliwala ko ang iyong pag-ibig, ngunit ayaw ko nito. Ang aking puso ay tutugon sa iyo. Tutugon sa iyong pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos ay totoo. Maaring madama at maaring matanggap at maaring mapalambot ang ating pusong matigas. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga dibdib at sabihin natin sa Diyos. Tayo ay iniibig ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay totoo. Naway madama po natin ang pag-ibig ng Diyos at makarating sa ating mga puso. Panginoon, tanggalin mo ang kawalan ng paniniwala sa amin. Tanggalin mo, O Diyos, ang kalungkutan. Tanggalin ang sakit.
Maaaring may ilan po sa atin ang nasaktan, ngunit ngayon ang banal na espiritu ay narito upang pagalingin po tayo. Naway ang pag-ibig ng Diyos ang tumunaw sa atin pong matigas na puso at siyang magpagaling sa atin. Magbigay kagalingan sa atin. Akin pong tinatawag ang mga wala pang nobyo at nobya na naghihintay ng pag-ibig, naghihintay ng mapapangasawa. Maaari po kayong pumunta sa harapan. Maaaring para sa inyo ay naroon ang pagnanais ninyo na makatanggap din ng ganitong uri ng pag-ibig. O kaya sa inyong buhay pag-aasawa, kayo ay nakaranas ng pagkasira. At sa pagbabasa nga po ng awit ng Solomon ay maaaring naroon din ang pagnanais sa ganitong uri ng pag-ibig. Panginoon, nais ko ng ganitong uri ng pag-ibig. Nais ko ng ganitong uri ng pag-ibig mula sa Panginoong Hesus. Maaari po tayong lumapit sa harapan. Maaaring ang puso po natin ay puno ng kalungkutan. Sabihin po natin sa Diyos kung gaano natin kanais ang ganitong uri ng pag-ibig. Ayaw na po natin na mawalan ng maging uri ng tao na nawawalan ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang ninanais namin. Nais namin magkaroon ng ugnayan sa iyo. Nais kong magkaroon ng ugnayan, Panginoon, sa iyong uri ng pag-ibig.
Maaring kayo ay nasaktan, pinagtaksilan, at para naman sa mga wala pang nobya, maaring kayo ay naghihintay. Panginoon, nais ka naming maranasan. Nais naming maranasan ang matamis mong pag-ibig. Sabihin po natin ito sa Diyos. Panginoon, narinig mo ang bawat naming pag-iyak. Panginoon, narito kami naghihintay sa amin sa iyong pong pagmamahal. Panginoon, alam namin na iyong pagagalingin ang puso ng bawat isa. Ibabalik sa dati ang kanilang puso. Panginoon, ikaw ay aming pinapasalamatan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay iyong pagpapalain ng bawat isang narito. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpapabago sa atin.
Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong uri ng pag-ibig, sa iyong napakatapis na uri ng pag-ibig. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay nais kong pagpalain ang bawat isang narito. Naway maranasan ninyo ang pag-ibig na mula sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaring may mga pagkakataon na katulad din po tayo ng isang bagong kasal na palagi pa rin naghahanap, palaging naghihintay. Ngunit narito ang pag-ibig ng Diyos. At ang kanyang pag-ibig ay para ikaw ay tawagin at ikaw ay hintayin. Aking minamahal, ikaw ay akin tumindig, halika at sumama sa akin. Ganito pong sinasabi ng Diyos sa atin. Naway madinig natin ang boses ng ating mangingibig. Tayo po ay tumugon at ating pakinggan ang tinig ng ating mangingibig. Tayo po ba ay handa na tanggapin at tumugon dito? Ang ating pubang puso ay handa na tumugon. Tayo po ba ay handang tumugon sa Diyos?
Kung tayo po ay handa, itaas po natin ang ating kamay. Kung inyong puso ay hinihipon ng Diyos, itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, ako ay handa. Tayo po ay tumugon sa Diyos. Panginoon, nais kong tumugon sa iyong pag-ibig. Panginoon, ako ay handa na tumugon sa iyo at sumunod sa iyo. Panginoon, ako ay handang tumugon. Panginoon, ito po ang aming dalangin. Panginoon, ito ang dalangin ng iyong simbahan, ng iyong iglesia. Panginoon, hindi lamang kami titingin sa aming mga sarili, hindi lamang nakatingin sa aming mga problema. Kami ay nakatingin sa iyo, Diyos. Ang 611 sa iyong paningin, ang puno ng buhay sa iyong Panginoon. Panginoon, ako ay handa. Panginoon, ako ay handa. Panginoon, kami ay handa na tumugon sa iyo.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa selyo ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagbibigay ng iyong mabangong samyo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig at pagtitiwala. Kami ay patuloy na magbubunga. At Panginoon, iyong sinasabi sa amin na dapat kaming maniwala. Panginoon, kami ay naniniwala. Panginoon, aming sinasabi na aming pananampalataya ay patuloy na lumalago. At pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, kami ay naniniwala na iyong ibubuhos ang iyong pag-ibig sa amin. At ikaw ay papasok sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa. At ang ubasan ng pag-ibig na mayroon tayo ay higit pang magbubunga. Mga kapatid, sa mata ng Diyos, kayo ay napakaganda, kayo ay napakagwapo, kayo ay puno ng pag-ibig, kayo ay namumukod tangi sa ngalan ng Panginoong Hesus. Kayo ay aking pinagpapala na kayo ay magkaroon ng silid pahingahangan at ng higit pang pag-ibig sa Diyos, isang magandang relasyon sa Kanya sa ngalan ni Hesus. Amen. Atin pong palakpakan ng Diyos. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.